Okay, so hello guys. So for today's video is another AI trading video update tayo dito sa ating AI trading journey. And I just want to make this video simple and direct to the point. So gusto ko maging transparent sa inyo no regarding sa nangyari nitong mga nakaraang araw sa Titan strategy habang sobrang volatile ng gold market yesterday. So actually, hindi madaling gawin itong video na to ngayon, honestly. Kasi ako mismo naapektuhan din, no, sa mga nangyari emotionally and financially. Ayan, no. So, makikita nyo dito, guys. Ito yung isa kong AI trading account, yung pangalawa. Ayan. So, actually, hindi naman actual, actual value. So, divide by 100 po, in USD. Pero syempre, masakit pa din dahil ang loss ko pa rin is yung stop loss which is a negative 400 USD. Ayan. So, masakit makita yung mga ganitong klaseng pangyayari lalo na sa trading which is given naman, 'di ba? Kasi kasama na sa sa trading talaga yung na-liquidate, ganyan. So, kagabi kasi, nagsimula na mangyari yung malaking float na loss. So, I think kagabi mga nasa negative 29,000 something siya, ganun yung pinaka-maximum noon. And gusto kong sabihin din sa inyo, sa mga dumadaan din sa ganitong sitwasyon, same as mine, is valid yung nararamdaman ninyo kasi ako din mismo, no, nagsasuffer din sa ganito. So, hindi biro makita yung mga sobrang laking drawdown. So, ayan guys, ito yung pinaka-last na history, no, ng aking account. Yung pangalawa kong account. And pakita ko sa inyo yung naging balance ko na lang dito sa RoboForex. So, ito yung RoboForex dashboard ko. So, ito yung sunugan na liquidate. Buti na lang, meron akong extra earning na 127. So, yan yung natira. 127 US dollar. So, kahit papaano may natira pa din doon sa account na nag-liquidate or tumama sa stop loss. And fortunately din naman, no, dito sa pinakauna kong account, ito yung una kong account na ginawa. Hindi siya gaanong affected sa nangyari kasi kung makikita niyo yung history niya, ito medyo naging pino yung pag-place niya ng trades, hindi kamukha nung nauna. Kasi yung isa kong account is kahit nag-shoot up na rito banda yung market price is place pa rin siya ng place ng sell order. Ewan ko kung nakaka-relate kayo doon. Parang grabe, sobrang taas ng hope ni AI na magkakaroon ng reversal. Pero hindi. While dito sa isa kong account, mas naging okay yung performance nito. So, doon ko napagtanto na hindi pala pare-parehas yung ugali ng AI. So, ayan, kung makikita niyo yung history ko dito, is okay naman siya, hindi nagkaroon ng masyadong malaking drawdown, unlike yung isa talaga na tumama na sa stop loss, which is ito. Hindi sila magkamuka. So, good thing, and thank you Lord, dahil okay naman to isa kong account nga. Pero nagkaroon kasi ng announcement itong si AI Finex regarding sa nangyari dito sa massive drawdown nga, no, na nangyari. Ayan, so sabi dito, basahin na lang natin, no, para ma-detailed natin, mahimay natin ng maayos yung announcement nila. Important notice, removal of RoboForex from the AI Finex ecosystem and technical analysis of Titan strategy operations on May 6. Title pa lang ng announcement nila, sinasabi nila na tatanggalin na nila si RoboForex sa ecosystem. Ang sabi dito is, the daily performance results published by AI Finex are based on the global average of thousands of accounts connected to AI trader ecosystem considering the consolidated performance of all operations. May 6, some trading accounts operating the Titan strategy under the moderate risk classification had their stop loss triggered. So yun nga, gaya nung nangyari sa akin is nagkaroon ng stop loss triggered na umabot sa negative 400 na yung floating. So nag-stop loss siya doon during the upward movement of gold USD. So after a detailed technical analysis, it was identified that approximately 10% of moderate risk account on RoboForex were impacted. So 10%, kasama ako doon sa 10%, and some of you guys, no, na dumadaan din sa ganitong sitwasyon, and nakakalungkot lang. And approximately 90% of Titan accounts either closed with positive results or remain under active AI trader management for strategic position closure according to the market condition. So, iba-iba kasi, no, yung
yun nangyayari. Tulad nitong isa kong account, okay naman siya. So, for this reason, the consolidated daily report for the Titan strategy remained positive as it reflects the overall average performance of all connected accounts. So, not only the impacted accounts. So, dito pala guys is average siya. So, it means pala may iba rin palang okay pa no yung performance. Siguro sa ibang broker like sa Exness, sa PU Prime, ayan. And ang sabi kasi dito, following an in-depth investigation, our technical department identified that all affected accounts were exclusively linked to RoboForex. So, gaya ko nga na nakalink na sa RoboForex, during the analyzed period, RoboForex presented elevated spreads. Ayun nga, malaki daw yung spreads ni RoboForex and lower liquidity. Nagkaroon ng lower liquidity and slower execution times, directly affecting the execution and closing efficiency of operations. So, basically, nakaapekto ng lubusan si RoboForex, no, yung mga ano niya, yung mga conditions niya, gaya nga ng high spreads and low liquidity, nakaapekto dito sa pangyayari na nangyari din sa akin, which is very sad. Sabi naman din dito sa next passage nila is, compared to Exness and PU Prime, spreads and execution condition remain considerably more stable. And we also identified MT5 ECN accounts affected despite being designed for low spread environments. Ayan, bakit apektado din daw yung mga naka-MT5 ECN pero dapat supposedly is naka-low spread dapat sila. Reinforcing the operational instability observed on RoboForex. So, based on these technical findings, AI Finex decided to remove RoboForex from its operational ecosystem. Additionally, all users who had stop loss triggered will receive, within up to 24 hours, a next points credited equivalent to 30% of the registered losses, helping offset the impact within the ecosystem over time. So, makaka-receive daw ako or tayo, yung mga affected ng 30% no, ng loss. So, let's say yung loss ko kasi is 400 times 0.3. So, makaka-receive ako ng 120 next point. So, hopefully, no, kasi may halaga rin yan, kumbaga, di ba? And siguro, ano rin nila yun, pakonsuelo sa nangyari, di ba? Siyempre, nakaka-stress talaga. Pero siyempre, kaya nga ng sinasabi natin sa mga disclaimers natin, no, wag basta-bastang mag-i-invest dito ng pera na hindi mo kayang mawala. So, ito na nga yun. I'm facing it already and nakakalungkot lang. So sabi dito guys is users operating RoboForex accounts connected to the Titan, Vanguard, and Sentinel strategies will have 5 days starting from May 7, 2026 to migrate to another broker. So, ang gagawin is ipo-full out lahat ng funds sa RoboForex at pwedeng lumipat. May option na lumipat sa ibang broker. And RoboForex will be officially removed on May 11, 2026 according to server time. So we remain committed to transparency, continuous technical monitoring, and the constant optimization of our operational infrastructure. Kind regards, AI Finex team. Nakakalungkot dahil may mga nangyayari talagang ganito. Oo, sa trading. Kaya nga, lagi ko sinasabi no sa mga videos natin na do not invest the money that you cannot afford to risk kung balak nyong subukan yung ganitong ginagawa ko. So yung mga videos kasi is ano yun parang documentation, awareness din no sa mga nagtry mag-trade sa AI. May risk talaga. And hindi rin ako, guys, nagkulang sa paalala sa inyo. Risky talaga ang trading. Given na yan, guys. And ako mismo, ninanamnam ko rin yung sinabi ko na risky nga ang trading and here it is. Dito, guys, no, sa dashboard ko sa AI Finex, bumili pa nga ako ng next points kagabi nga kasi nga naubos dahil nga sa mga transactions kahapon na mabibigat. And makikita natin dito, guys, yung dalawa kong account is ito is insufficient next point balance to operate daw. And actually, na-hit yung stop loss. Okay? So, versus dun sa earnings na na-receive ko na-withdraw ko na before, and doon sa loss, negative 170 kung isusumahin yung pinaka-lugi ko rito sa pangalawa kong account. And then dito sa una kong account, guys, is wala gaanong nangyari Hindi siya affected, no, sa mga pangyayari. Medyo mas disiplinado yung AI nitong una kong account. Buti na lang. Kasi kung dalawa yan na mag-negative, ay nako. Ang ginawa ko dito sa una kong account, since nga nabasa ko yung announcement a while ago, is pinost ko na. Ako na mismo nag-pause.
Kasi mamaya mag-place pa ng trade yan eh. Baka gayahin pa niya yung gagawin niya dito sa kabila. So, ako na mismo nag-stop sa kanya at kinlose ko yung mga trades ko dito. Ayan. So, ito yung negative na yan. Ako ang nag-close niyan, hindi si AI. Kasi baka paabuti pa niya ng siyam-siyam yan. Kumbaga, I'm actually free from AI's operation right now. So, gusto kong maging malinaw sa inyo na kahit lumipat man ng broker, is trading still carries risk. Hindi ito, actually yung announcement nila, is hindi ito parang pinaka-assurance na maaaring hindi mangyari yung nangyari ngayon. May risk pa rin, no? And lalo na sa gold, sobrang volatile talaga ng market. And minsan, si AI, yung sistema niya is nahihirapan na rin kapag abnormal na yung galaw ng market. So actually, yesterday talaga is very impulsive yung market, no? As you can see. Very impulsive in just a short period of time. Ang laki ng difference, 'di ba? Kaya importante pa rin talaga guys, no, yung tamang expectation and yung pag-intindi sa risk profile ng strategy. Well, actually guys, itong mga risk thermometer na makikita dito is base sa balance, hindi sa operation. Doon ko lang din napagtanto na base pala to sa balance. So, the more na malaki yung balance is bumababa yung risk thermometer. And pag mababa na yung balance is tumataas yung risk thermometer niya. So, yun, actually, yan. Medyo naano rin ako dito sa risk thermometer na yan. Nakala ko sa operations mismo ni AI, hindi pala. Sa mismong balance lang pala yan nakabase. So for my transparency sa mga nanonood ngayon, ayoko magpanggap na walang nangyari at ayoko ring magbigay ng false promises sa inyo. Lagi kong sinasabi sa mga videos ko, kung gagastusin nyo sa mas importanteng bagay yung pera na yon, is please, dun nyo na lang gastusin, wag dito. So bilang creator, syempre, responsibility ko maging transparent sa inyo, no? Lalo sa mga ganitong klaseng sitwasyon kasi nga documentation yung ginagawa ko. So, I need to be fully transparent sa lahat ng journey na ginagawa ko dito sa AI trading. Kaya moving forward, kung akong tatanungin, ano bang balak gawin ni Jay sa this time? Magwi-withdraw na ba siya? Lilipat na ba siya sa broker? Siguro mag-lie-low muna ako sa AI trading kasi syempre, trading journey pa rin. As a trader, keep moving forward. This is just a part of experience bilang isang trader. Okay? So guys, sa mga naapektuhan din emotionally, financially, so I actually understand you kasi ako mismo naranasan ko din eh. Grabe itong pangyayari na to. And mag-update din ako sa inyo no regarding sa susunod na development like yung mga migrations and stuff. Pero sa ngayon, siguro kailangan ko munang huminga ng malalim. Actually, nasa sa inyo pa rin yun kung ano yung decision. So, kumbaga, hindi ko kayo in-encourage na mag-migrate. It's your own decision kung anong gusto nyo gawin. Kung may meron pang remaining balance dyan sa inyo. Kayo nang bahala kung anong gagawin ninyo. So, ang naging hakbang ko dito sa video ko na to is itong remaining account ko na nag-ooperate pa din is pinos ko na. Kasi hindi naman ganun kalaki yung loss. So, at nag-announce na rin si AI Finex na magkakaroon nga ng hindi tatanggalin na nila si RoboForex sa ecosystem. So, yun lang guys and thank you so much for watching this video. Goodbye!